Maliit man o malaki, malinis man o madumi, ang mga ilog ay may ginampanang bahagi sa agos ng ating mga buhay. Kung hindi man ito kukuhanan ng tubig na inumin o kaya ng yaman dagat na kakainin, ang mga ilog ay nagsisilbing daanan din na pwedeng maghatid sa atin sa iba't ibang lugar. At para sa maraming Pilipino, ang mga ilog ay naging palikuran, labahan, laruan at pasyalan. Pero meron din ibang mga ilog, tulad na lang nitong nasa Barangay Timbao sa Laguna, na sinasabi nilang nagiging sanhi ng kamatayan. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Ano yung itsura? Kulubot ho mukha, kulubot. Malasan ng pandinig. May yumayakap sa akin. Malawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Dito sa Barangay Timbao, Binyan, Laguna, may tinatawag ang mga residente na Ilog Boquete. Ayan po ay isang irrigation canal. Ayan po ay ginawa pa ng mga panahon na 18th century. Na yan ay para masupplyan ng patubig ang buong mga magbubukid sa bayan ng Binyang at higit pati rin ng Naga Santa Rosa. At dahil bukas sa publiko ang minidam na ito, na mayroon ding munting talon, marami ang naengganyong maligo rito. Maganda yung tubig niya dahil siya isa sa mga likas na yaman o yung natural resources na tubig o galing sa bukal. Kung kaya masasabi natin na napakasarap paliguan. Ang mga taga Maynila nga halos dumadayo pa sila dyan para maligo. Running water siya na hindi siya nalalabo. Hindi naman siya ganun kalalim, pero masarap siyang paliguan. Ayon na rin kay Mang Juanito, isa sa matandang residente ng lugar. Dati-rati, walang kaakibat na panganib ang paligo rito, kahit pa malalim na ang tubig noon. Naliligo na rin ako dyan eh. Hindi naman pagyayabas siya, magaling din ako lumangoy eh. Naliligo na ako dyan. Wala ka namang paparnan dyan sa dam na yan ng mababaw na ikay may katulad dyan. Makakapaligo ka hanggang dito. Hindi ka makakapaligo. Lampas tao yan. Doon, pag ikit ng tubig na yan dyan, wala nang mababaw, wala na kayong, hindi kayo makakataka dyan. Nang ikay niyo kayo maglalakad, isa sa tabi. Dito eh, hindi sila makakapaglakad eh. Nang katulad ginagawa ng mga bata yan, malalim ang tuwa niya. Ngayon mababaw na yan, saka naman may nalulunod, may namamatay. 1990 nang may malunod na batang lalaki sa ilog. At pagkatapos daw nun, nagsunod-sunod na ang mga trahedya at kababalaghan sa ilog. Kulang-kulang 1 linggo siya na hindi lumulutang simula nung mawala. At nung una pa nga hindi pa nga namin maisip kung siya ba talaga nalunod o kung ano man dahil sa liit naman ng lugar, napaka-imposible hindi siya makita. At hanggang sa isang pagkakataon nga na nagsama na sila ng isang espiritista na kung saan tumapik siya sa puno ng mangga at sinabi niya na maawa ka na sa kanyang pamilya, matagal na siyang hinahanap. Sa mga pangyayaring yun, mga ilang segundo lang, bigla siyang lumutang. Lumutang siya na hindi pa dapa o pahiga, kundi patayo. Doon din, nagulat yung mga tao, yung mga nagsisisid doon na naghahanap. At bigla na lang silang nagbulwasan sa nakita nila na pangyayari. At mga sumusunod nga, halos taon-taon, may nawawala doon na bigla na lang naliligo, bigla na lang nawawala. Mula noon, natakot na ang mga residente na maligo sa ilog. Dagdag pa ang mga pangitaing nakikita rito. Ayon sa gwardya rito na si James, madalas daw siyang mapaglaruan ng di umano'y multo ng bata. Pag umaga po, pag nagro-robing ako, parang may nakikita po akong ano dyan. Parang bata po na bigla na lang nawawala. Bata pa po siya, parang nakaputi lang po. May mukha? May mukha, pero hindi po siya tumitingin. Nakayuko lang palagi. Naglalakad-lakad lang po sa sa gilid-gilid, paikot-ikot. Pag nakikita ko po, umaalis na po ako. Hindi po ako nagtatagal dito. Kakatakot. Ayon naman kay Ginang Imelda, isang guro na nakatira sa Barangay Timbao, pinaniniwalaan daw na may elemento sa ilog na nangunguha nga ng buhay.
Anak ko nga po ay kasama rito. Nung time na siya inilubog niya yung naligo ko kami, nung time na inilubog niya yung kanyang paa dun sa mismong tubig, naramdaman niya po na ang kanyang isang paa ay parang lumihila. Totoo nga kaya ang mga kwento ng kababalaghan tungkol sa ilog? Meron kaya talagang elemento na nangunguha rito ng buhay? O may iba pa kayang dahilan kung bakit nangyari ang mga iba't ibang sakuna? Siguro marahil ngayon mayroong mga taong hindi natin nakikita na mga katulad sinasabi ng matatanda ng araw, mga kanto. Para alamin kung may elemento ba talagang nagbabantay sa ilog na nagiging sanhi di umano ng pagkalunod ng ilang mga dumadayo dito, magkahiwalay na susuyurin ng aming mga kasama ang ilog. Ang paranormal expert na si Alex Angeles, kasama ang psychic na si Ana de la Cruz, pupunta sa isang bahagi ng ilog. Samantalang ang psychic na si Sunny de la Cruz naman ang kakausap sa elementong tagapagbantay umano ng kabilang bahagi ng ilog. Habang naglalakad sina Ana at Alex, sinulubong na umano sila ng ilang duwende. Sila sa wakas. Oo, dami. Cute sila. Hindi sila yung modeling din sa mga ano lang sila. Kasi Yung duwende nakatira na sila sa lupa. Yung ganun. saan? Ito. Sa may puno. Saan dito? Dito? Oo, dyan, sa puno na yan. Oo. Cute nga eh. Kaya tuturo Cute eh. Alam ng friend eh. Agad naman nag-alay ng insenso sina Alex at Ana. Biglang pagbibigay galang sa di umano'y mga duwende. Naglalaro O, sige po. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, panibagong presensya naman ang kanilang makita. Ayon kina Alex at Ana, isang lalaki umano ang nagbabantay sa bahaging ito ng ilog. Medyo masama loob ng konti pero pasensya na, hindi naman ako plano magtagal dito. Sa totoo lang, meron nagbabantay dito. Bantay. Pero galit. Naamoy ko siya. Bakit? Ako nakakaamoy ngayon sa kanya. Kita mo yung parang isla na yon na maliit na yon. Kita ko yun. Para may katawan na umando dun eh. So either may nawala o dyan naglanding yung katawan. Muli namang pinakiramdaman ni Alex ang lalaki at babaeng di umano'y kanilang nakikita. Isang dayot sila dito eh. Hindi siya rito. Parang ibang dating niya. Para bang naakit siya lumawoy. Pero bata yun. Hindi ako kumuha ng dahon dahil kasi yung hindi ako binigyan ng permiso ng elemento dyan ako kumuha ng sample. Sa kanya. Pero kailangan natin ng sample, iba na lang pinakuha ko. Base sa nakikita ni Ana at Alex, bawat bahagi ng ilog may iba't ibang umanong elemento na tagabantay. Yung mga elemento kasi rito, kumbaga nga, yung engkanto. Kaso may kanya-kanya silang teritoryo. Dito ko, dyan ka, hanggang dyan ka. Hanggang dito lang tayo. Pero dito, merong aksidente nangyari dito. Aksidente lang yon. Iba yung dating dito. Prominente sa akin dito yung babaeng nakaputing na nakapwesto dun sa may parang puno. To. Oo, iya sa may puno na yan. Kaya magbibigay lang na yun ng konting pagpugay. At para magbigay respeto at pasasalamat na rin sa mga elementong naninirahan dito, nagsindi ulit ng insenso si Alex. May yumayakap sa akin. Okay lang. Ano lang yan, nagwe-welcome lang. Welcome daw. Diba? Welcome. Agad naman sinagawa ni na Alex at Ana ang pagtatawas upang maipakita ang mga elementong nagbabantay sa ilog. Sa unang daan pa lamang ng papel sa apoy, tila figura ng isang lalaki agad nang lumitaw. Yan o. Oo, pati ilong niyo. Puro ko pa rin. Kuha ngayon. Kahanap tayo, may kasama siya. Kasama siya sa litratong yun eh. Sunod naman lumitaw sa tawas ang di umano'y nagbabantay sa tubig. Yan yung nagbabantay dyan. Ito. Oo. Ito yung nagbabantay. Ayan.
Isang animoy babae naman daw ang lumitaw sa imahe sa ikatlong pagtatawas. Ito siya, medyo malabo, malungkot. Ayun, medyo yun, malabo, tapos na yan. babae. Matapos makita ang mga imahe sa tawas, agad naman sinunog ang papel. Para mapalaya sila ulit. Kumbaga nga temporary, pinagbigyan tayo makuha yung larawan nila. So, temporary lang yon para lang ma-identify lang natin. Pero, after that, since hindi naman natin sila tatabuyin or aawayin or anything, pinapalaya natin. Naghanda muna si Sunny ng 4 na pirasong barya at bato sa binasa ng tubig na galing sa ilog. Anya, may panggagamitan raw ang mga ito. Nagsama rin si Sunny ng isang taga-barangay Timbao na makakatulong niya sa pagkilala sa sinasabing nilalang na nangunguha ng buhay sa ilog. Kasi lahat ng makikita ko, makikita mo. Kaya lang hindi yung talagang actual vision na makikita mo. Sabihin mo kung ano makikita mo. Kumuha ko ng isang taga rito. Hindi ko man alam na security guard pala. Ngayon, para talaga yung nakikita ko, kasi mahirap paniwalaan tulad natin. Tayo nakakakita, sila naman na hindi. Kaya ang ginawa ko, pinarehas ko para masabi niya rin yung nakikita ko. Salita ka na. Malabo. Ano? Malabo. Parang ano lang. May bata nakahubad. Gano'n kalaki? Maliit lang ho. Babae, lalaki? Lalaki ho. Ano pa? Puno lang ho, mga puno. Anong puno? Eh po, ano pangalan ng puno na to? Puno Tandaan lang mo po na may mga mabuti. sanga-sanga. Yung nakatira sa puno, nakita mo? Hindi ho. Muling binisil ni Sunny ang daliri ng gwardya kasabay ng pagbasa sa mga paa nito ng tubig mula sa ilog upang mas lalo raw nitong makita ang mga pangitain umano sa ilog. Matanda ho, matanda. Matanda. Oo. Salamat hindi papakita yan. Matanda. Ano yung tsura? Kulubot ho mukha, kulubot. Kabot babae. Babae rin ho. Yan ang kumuha rito. Oo. Tatakot ka ba? Oo, ano. Oo. Tatakot ka ba? Tatakot. Mamumut sana. Matapos malaman kung sino ang nilalang na maaring nangunguha ng buhay sa ilog, tinigil na ni Sunny ang pagpapakita ng imahe kay James. Yung puno, kaya mong stress kung saan. Yan ba? Doon po, doon. Doon ho. Doon. At ang mga bariyang hinanda kanina ni Sunny, Yung bata saan? May siminto. Doon. Oo, doon. Doon po sa may siminto. Pinakita ko yung puno, akala niya yung puno dito. Sabi ko, tumalikod ka. Para matrace natin kung tama yung nakita mo. Ginanong ko, sabi ko tumalikod ka. Tinuro na yun ng tao. Sabi ko, tara doon. At nandun ka ako yung nakikita mo. nilapitan ni Sunny at James ang puno sa gawing likuran para bigyang alay ang umano'y elementong nanirahan doon. Tingnan mo kung ano sasabihin sa'yo, ha? Muli naglabas ng 4 na barya si Sunny. Nag-aalay kami ng 4 na coins na puro piso. Puro piso. Kaya sa'yo pare-parehas eh. Kung piso lang. Kung 5 piso, 5 piso, 4. Para sa akin. Parang handog. Palit. Para hindi na kumuha ng panibagong buhay. Kaya, narinig ko sinasabi. Wala ho. Tingin lang. Nakatingin lang. At dahil ayaw umanong makipag-ugnayan na matandang babae kay Sunny, Saan nakatingin? Yan. Diyan lang po. Nasa Nandun lang. isang paraan naman ng pagtatawas ang ginawa ni Sunny upang malaman daw kung may nais bang iparating ang elementong nakita ni James sa kanyang pangitain. Ang papel na sinulatan ng gwardya ng kanyang buong pangalan, pinahiran naman ni Sunny ng langis. Lahat ng letra na lalabo sa paningin mo, surat mo. Kasi meron dyan eh. Sa
Saka yung letrang kikilos. Pinagmasdang mabuti ni James ang mga letrang nakasulat at saka sinulat isa-isa ang mga letrang gumagalaw raw sa kanyang paningin. Para makilala ko, total ayaw salita eh. Tinawas ko na, sulat mo pangalan mo. Hanggang sa ito nga lumabas. Mismong pangalan nung kumukuha rito, yung matanda. Kasi ako, lahat ng pangalan mo, lahat ng letra ng pangalan mo, may gagalaw dyan. Eh, lahat ako ng gagalaw na letra, isulat mo. Yun nakaka ang pangalan ng tandaan. Kasi ang nagpapagalaw nung mga letra, yung mismo nandito, para makilala lang. Kasi ayaw salita eh. Nang matapos ang ritual, ito ang lumitaw na salita. Nakuha mo na kung sino. Sige. Nakakita mo ba? Ano yung daw pangalan niya? Ha? Yan ang pangalan. Yung matanda. Kasma, parang tumitingin ho. Ha? Tumitingin. Takot ako. Hindi ka matatang. Baka Bago ako umalis. baka pagkitaan ako. Checklist din. May mga naniniwala man sa elementong nagbabantay at nangunguha di umano ng buhay dito sa ilog. Isa naman si Mang Danny Pulsena, isang maninisid sa ilog na yon, ang di naniniwala sa pangyayari dito. Delikado talaga, delikado. Lalo sa mga bata na mga walang kasama, walang mga kasamang matatanda. Napakadelikado talaga. Kasi tulad na ito, mababaw. Tiwala ka, gawa ng mababaw. Hindi ka marunong lumangoy. Bigla ka pumunta ro, ipababa ang tubig. Pag nalaglag, hindi ka marunong lumangoy. Sabihin nila na hinila kung ganun. Siyempre, maraming dahilan. Hindi nga marunong lumangoy, ayun, ganun. Nalulunod. Dito tayo ngayon sa Barangay Timbao. Ito yung sinasabi nilang ilog na nandito na nangunguha raw ng buhay ng tao, lalo na sa mga dayuhan. So, ako na mismo yung magsuswimming dito, lilibutin ko siya. Tapos, tingnan natin kung ano yung geography ng ilalim ng water. Kung pantay ba yung apakan mo, or kung may biglang lalalim, tapos kung gaano kalakas yung current, kasi meron siyang parang waterfalls dito. Unang lusong ko pa lang sa tubig, kakaiba na agad ang pakiramdam ng lupang aking nilalakaran. Ayan o. Mas mausap ka lang konti dito. Yan o. Lalim na. Lalim na to. Wala ako. Kung titingnan ay mababaw, pero may kasabihan nga, looks can be deceiving. Okay siya hanggang until like halfway parang yung kung hatiin mo siya lengthwise, kung dito ka manggagaling, parang pababa yung slope niya, pero natatansya mo naman. Pero pag abot mo na sa bandang gitna, parang biglang lumalambot na yung lupa sa ilalim, and it just gives. Katulad kanina nung naglalakad ako, bigla lang akong napalubog na ganun kasi nga bumigay yung tinatapakan ko sa ilalim. Now, that could be a danger sa mga taong hindi masyadong marunong lumangoy. Sinubukan ko ring lapitan ang bahagi ng ilog na malapit sa pader. Pagdating mo dun by the wall, isipin mo medyo mababaw ulit dun. Pero hindi. As pagka lumagpas ka dito sa kalahati, talagang lagpas tao na yung depth niya. Lumangoy din ako papunta sa sulok ng ilog na sinasabing madalas pangyarihan ng pagkalunod. Tapos yung ginawa ko dito kanina, yung lumubog ako na nakalabas yung kamay ko, yun yung lalim niya. About 10. Lagay natin max, it could range, any part there could range from 7 to 12, 15 feet.
doon banda sa may wall. And then yun nga, yung sand sa ilalim, nagka-crumble if you step on it. So, yan, bigla ka lang lulubog doon. Pinakaramdaman ko rin ang daloy ng tubig o water current. The current right now wasn't so strong. Wala akong problema sa current. Nung dumating kami kanina ditong hapon, parang nakita ko siya parang mas malakas. Pero ngayon magagabi na, halos wala na. Walang problema. Steady naman siya. Medyo cloudy lang because of the mud sa ilalim. Wala ka talaga makita underwater. Pero it's a nice spot, di ba? Pwede siya, sarap mag-swimming. Steady. Matapos languyin at inspeksyonin ang bawat sulok at parte ng ilog, para sa akin, iisa lamang ang malinaw at maaaring nagiging dahilan ng aksidente rito. Kunyari, ibang baguhan sa swimming, and they experience that, di ba? Yung confident ka na abot mo yung depth ng pinagsiswimmingan mo. And then biglang babaksak kang ganun. For a novice swimmer, pwede siyang magpanik, baka lunok ng tubig. And then, dun magsa-start yung cause ng paglunod niya. Katulad ko naman, which I just said kanina, I'm so out of shape, could get cramps. May elemento man o wala, may katotohanan man ang kwento ng mga taga-barangay Timbaw ukol sa nangunguha ng buhay sa ilog. Iisa lamang ang aking laging pamantayan. Sa lahat ng bagay at lugar na aking pinupuntahan, ang magdasal at humingi ng proteksyon sa lahat ng aking gagawin. Before I went into the water kanina, I said a small prayer, di ba? As I do, you just have to know how to protect yourself. Kasi yung mga ginagawa natin dito for the show is not really something you do every day. So, di ba, anything you can do that will protect you, di ba? Just ask for a blessing, ask for guidance. Simple prayer. May mga bagay at kaganapan na sadyang hindi may paliwanag. Pero hindi naman ibig sabihin na basta na lang tayo maniniwala sa mga haka-haka o kwento. Dapat nitong patunayan sa sarili nyo. Ako si Ryan Eigenman. Sa ng mga mata, salasan ng pandinig, palawakin ng isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo.